una sa lahat, sino po ang kumontak sa inyo? Kayo po ba talaga direktang nakausap at talagang hiningan po ng tulong ni Mrs. Angelica Yulo hinggil po dito sa grabing issue sa social media? Ang lumapit po sa akin ay isa po sa mga masasabi natin ng mga sponsors or mga tumutulong po sa gymnastics community na nababagabag na din dun sa mga naglalabasang mga fake news na mga salita na umano ay sinabi ni Angelica Yulo na hindi naman totoo. So, ako naman, nakita ko naman na merong mga memes at saka maanghang na mga salita na attributed to her. And sinabi ko na, well, dapat na matigil talaga ito, kasi pinagpepiestahan lamang sila. Hindi ko po ipagkakaila na meron pong hindi pagkakaintindihan po yung mag-ina, pero hindi naman to the point na yung mga salita na lumalabas sa media. Specifically, yung may mga memes na sinabi daw ni Angelica na huwag kang maging madamot. At parang meron pang isa pang nakita ko na isang post daw nung isang anak na congratulations, pero yun daw po yung mga napanalunan ay dapat daw ipangalan daw dun sa ina at i-deposit daw dun sa account. All of these are fake, and I categorically state that these are fake, and yun ang dahilan kung bakit nagagalit ang publiko sa kanya. Parang lumalabas na napakagahaman niya, which is not the truth. Meron po siya mga binigay na mga interview, and hindi ko talaga itatanggi yon. Pero kung makikita niyo po ay meron kasing mga hinanakit yung ina dahil sa umano'y mga akusasyon laban sa kanya na para sa kanya hindi rin naman totoo. So sa madaling salita, yung kung ano man ng mga nasabi niya ay pamilya lamang ang dapat na makakaresolba at hindi dapat ito unang-una pinakikialaman ng publiko. Pangalawa ay hindi dapat ginagawa ng mga memes na mga hindi naman binanggit o mga sinalita ng ina. Again mga kapatid, problemang pamilya, yung pinupuntuhan ni Attorney Raymond Fortun. There's no perfect family, kumbaga. Pero sir, hahabulin po ba ninyo yung mga nagpo-post po nito mga sinasabi ninyong mga fake news, fake memes na yan, or memes in general? Well, yun po ang intention po ni Mrs. Yulo, na yun naman din ay aking tutulong sa kanya, unang nililinaw ko po na aking pong ginagawa ay isang public service ulit. Hindi po ako babayaran para dito. Ang layunin ko lamang ay maging malinaw po ang mga nangyayari, hindi madala ang publiko sa mga fake na mga memes, at para lahat po tayo ay makapag-focus doon sa kung ano yung nararapat, which is na lahat tayo magsaya, at magpakita ng ating appreciation doon sa ginawa ni Kaloy Yulo, yung ating collective Filipino pride, dahil doon sa pangyayari, at para ma-refocus natin yung pong energies ng lahat ng ating mga mamamayan para po mag-develop tayo ng mga bagong mga atleta para sa mga susunod po na mga palarong Olympic Games. Opo. Sir, kumusta po ngayon si Ma'am Angelica Yulo? At napanood po ba niya yung mga laban ng kanyang anak? Definitely, in fact, yun ang isa pa nga sa gusto ko sana sabihin. In-interview po siya dahil at that time na pagod siya, kulang sa tulog, at dahil nga sa kapapanood dun sa mga laban ng anak niya. And so, ayoko man talaga really to justify what she said because yun ang pagkakasabi, pero ilagay sana natin sa tamang konteksto. Kung meron po siyang mga nabigkas ng mga hindi magandang salita sa pananaw ng ibang tao, ay dahil na din ito dun sa kanyang puyat at pagod nung siya po ay ini-interview. Yamang nasabi niyo ho yan, sir, kasi nga, sabi niyo nga po, ito po ay concern ng pamilya, ni Ma'am Angelica at ni Kaloy. Pero bakit po kasi siya nagpo-post ng messages on her social media account, discrediting o parang pasaring kay Kaloy? Wala po ako nakikita honestly dun sa mga posts niya na sinasabi niya na walang kwenta yung anak niya. The most that I can see is meron siyang binanggit tungkol dun sa pagkapanalo ng isang Hapon na totoo naman ang nangyari. For me, kung ako ang tatanungin, well, so pinost niya, Japan talaga malakas. Talaga naman malakas yung Japan dun sa all around, di ba po? So, ang problema po ay binibigyan ng ibang kahulugan ito ng mga netizen. And again, I cannot blame them for it, But
what I can say is mali talaga yung pag-create ng mga posts ng mga bagay na hindi naman talaga sinabi ng ina. And that is what we really need, no? Both the media and the public should understand. Away ng isang pamilya ito, and wag na sana natin gatungan ito by making unnecessary harsh comments. And number 2, na ginagawa natin parang kakatawa itong pangyayari nito. Hindi nakakatawa yung pag-awayin natin at pagsabungin natin yung mga miyembro ng isang pamilya, no? Instead, na nangyayari ay natatarnish or nadudumihan yung pagkapanalo ni Kaloy Yulo dito sa Olympic Games. Opo. Sir, sorry ha. Magtatanong pa kami dito. Alam ko, parang yun nga wag na nga natin masyadong bigyan pa ng mga kulay. Pero nakipag-ugnayan na po ba sa kampo ninyo yung girlfriend po ngayon ni Kaloy na si Chloe? Kasi parang nababanggit nga po na isa sa rin sa parang nababanggit din po ni Mrs. Angelica Yulo na dahilan kaya nalalayo sa kanila yung kanyang anak. At sinabi din po ni Chloe sa kanyang Facebook post na parang sasagutin niya si Ma'am Angelica after ng vault finals. Nakipag-ugnayan na po ba? Or vice versa? Ay, wala po akong alam kung nakipag-ugnayan na po silang dalawa. Again, sana wag na natin pag-usapan tungkol yung away, no, or yung merong hindi pagkakaintindihan ng isang ina doon sa girlfriend ng kanyang anak. No, I think I mentioned this also in one of my comments, no, doon sa aking post. Saan po merong pong isang mother-in-law, no, na wala namang kahit na anong komento tungkol doon sa girlfriend ng isang anak. Alam mo, yung mga nanay po talagang very protective sa kanilang mga anak. And it is, I would say, probably maybe 50%, no, ng mga tao, ng mga mothers-in-law ay meron parating nasasabi tungkol doon sa kinakasama ng kanyang anak, no? So, again, this is nothing that is so uncommon or so unique, no? And dapat wag na natin pinalalaki pa ito. Ang nangyayari, kinagatungan pa nga talaga ng publiko. And parang it becomes now already a new Olympic Games, no? Nagkakaroon ng bagong event na hindi naman dapat. I think tapusin na lang natin itong issue na ito for the sake and for the good of the country. Because dapat ang gawin na natin ay pagtuunan natin ng pansin yung pagbalik ni Kaloy Yulo dito at we can all take pride in what he has done. Oho. Sir, ito nangyayari na ito, ulitin natin, no? Itong pinakapakay po din ninyo sa pagiging abogado po dito kay Mrs. Yulo is regarding lang po naman sa mga nagpo-post. Tama ho ba? Regarding po dun sa mga fake posts, yung may mga salita na huwag kang madamot, no? Which he has never said. He's never said that. Yung pong salita na yung kapatid daw ay nagsalita na ilipat daw yung titulo dun sa mga bahay, no, sa ina. That has never been said. And all of these things are intended to inflame the public, no? Para lalong magkaaway yung pamilya. I think we should all put a stop to this. And collectively, we should tell people, no, to stop it. Because dapat yan, mag-focus tayo dun sa pagkapanalo ni Kaloy. Yes, kung merong away yung pamilya, let them settle it among themselves and let us all pray. So that they are able to resolve it as soon as possible. Sorry. Tapusin na nila yan. Sorry sir to ask ha, kasi hindi po ba it is her own doing na nag-post siya ng messages unfavorable to Carlos? Doon nag-start You're parang opening up yourself to backlash and other comments. Hindi po ba siya ang parang pinagmulan nga kasi nitong lahat ng ito? When we start finger pointing, and then remember that when one points a finger at somebody, there are 3 fingers pointed back at you. Wag na natin din dapat na hina-highlight kung sino yung nag-umpisa at what. Again, ulitin ko, ito ay away ng pamilya. Ito ay hindi pangkaraniwan. Okay? So, sa madaling salita, no, the public should just lay off on this and let the family just resolve this matter on their own. Okay. Sige ho, sir. Baka may panghuling mensahe na lang po kayo, attorney. Well, ako, sa mensahe ko po is that, you can see in my post, no, na ako ay natutuwa ng dubha, no, doon sa pagkapanalo ni Kaloy ng 2 gold medal, and that I look forward to that na matanggap niya lahat ng mga incentives na pinapangako sa kanya. I'm very happy for the boy, and I am sure that this will inspire a lot of other Filipino athletes to do better in future competitions. Yun lang po.
On that note, maraming salamat po, Attorney Raymond Fortun. Thank you, sir, sa pagbahagi po sa amin ng inyong oras.